Inalay ko ang lahat, ngunit basura ang tingin nila sa akin. Habang nagtitiis ako, nilulustay ng asawa ko ang aking dignidad. Hindi ka nararapat sa amin. Sigaw ng biyenan ko sabay bagsak ng cake sa aking mukha. Ngunit hindi nila alam, ang aliping ito ay ang nag-iisang tagapagmana ng bilyon-bilyong yaman. Ngayon, ako naman ang wawasak sa inyo. Sino nga ba ang tunay na pulubi? Walang kwentang babae. Kung hindi dahil sa awa ng anak ko, baka hanggang ngayon ay namumulot ka pa rin ng basura sa kung saang kalsada, Maria Elena. Ang boses ni Doña Imelda ay parang matalim na talim ng kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng kusina. Kasabay nito ay ang tunog ng marahas na paglapag ng basong kristal sa lamesa. Isang tunog na nagpabaling sa atensyon ni Maria Elena mula sa kanyang ginagawa. Namamanhid ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa hapdi ng paso sa kanyang kanang kamay na nakuha niya habang maingat na inihahanda ang paboritong nilaga ni Marco. 5 oras siyang tumayo sa harap ng mainit na kalan, tinitiis ang usok at ang pagod ng kanyang mga binti para lamang masiguro na masarap ang hapunan ng kanyang asawa sa pag-uwi nito. Ngunit sa paningin ng kanyang biyenan, ang bawat patak ng kanyang pawis ay tila walang halaga, isang obligasyong dapat niyang bayaran dahil sa utang na loob na pinagduduldulan sa kanya araw-araw. Dahan-dahang ibinaba ni Maria Elena ang sandok. Hindi siya lumingon dahil alam niyang ang makikita lang niya ay ang mapanuring mga mata ni Doña Imelda. Ang mga matang kailanman ay hindi tumingin sa kanya nang may kahit katiting na paggalang. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling matuwid. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang mabigat na batong idinaragdag sa pasaning kanina pa, nagpapabigat sa kanyang dibdib. Huwag kang tumayo diyan na parang tuod, muling bulyaw ni Doña Imelda. Ang kanyang tinig ay lalong pumailan lang sa loob ng malawak at marangyang kusina na tila isang kulungan para kay Maria Elena. Linisin mo ang mga natapon na tubig sa sahig at siguraduhin mong hindi malamig ang pagkain pagdating ni Marco, kundi ay malilintikan ka sa akin. Nang marinig ang pangalan ng asawa, tila nagkaroon ng kaunting init ang nanlalamig na puso ni Maria Elena. Si Marco ang kanyang sandigan, o iyon ang pinaniniwalaan niya. Inisip niya ang mga ngiti nito, ang mga pangakong binitawan nito noong sila ay nagsisimula pa lamang. Iyon ang tanging dahilan kung bakit nananatili siya sa impyernong ito. Ang pag-asang sa kabila ng kalupitan ng ina nito, ang pag-ibig ni Marco, ang magiging kaligtasan niya. Ngunit ang pag-asang yon ay tila isang manipis na sinulid na biglang naputol nang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Ang kanyang mukha ay madilim at pagod, ngunit walang bakas ng pag-aalala para sa asawang kanina pa siya hinihintay. Hindi man lang nito tiningnan si Maria Elena na noon ay nagmamadaling lumapit para kunin ang kanyang bag at Amerikana. Marco, nandito ka na pala. Mahinang wika ni Maria Elena. Sinusubukang itago ang hapdi ng kanyang paso. Inihanda ko ang paborito mong hapunan. Mainit pa ang... Huwag ngayon, Maria Elena. Putol ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig at malayo. Iniwas niya ang kanyang katawan nang tangkaing haplusin ni Maria Elena ang kanyang braso. Pagod ako. At maaari ba, huwag mo akong kulitin sa mga walang kwentang bagay tungkol sa pagkain? Nakakarindi ang boses mo. Tumigil ang mundo ni Maria Elena. Ang sakit na naramdaman niya mula sa paso sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa tila pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang puso. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong pagkatao. Ang lalaking naging dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat ng pangungutya ng kanyang biyenan ay tila isang estranghero na ngayon sa kanyang harapan. Napako ang kanyang tingin sa sahig. Nakita niya ang sariling refleksyon sa makintab na tiles. Isang babaeng gusot ang buhok, suot ang isang kupas na apron, at may mga matang puno ng luhang pilit na hindi pumatak. Ang meryendang inihanda niya, ang oras na ginugol niya,
Ang pagmamahal na ibinuhos niya, lahat iyon ay itinapon lamang sa isang iglap. Narinig mo ba ang anak ko? Singit ni Doña Imelda na may halong tagumpay sa kanyang boses. Umakyat ka na sa taas at ayusin mo ang mga gamit ni Marco at siguraduhin mong walang kahit isang gusot ang mga barong niya para sa party bukas. Huwag mong ipakita sa amin ang mukha mong parang laging namatayan. Lumingon si Marco sa kanyang ina at tumango. Pagkatapos ay tuluyan ng umakyat sa hagdan nang hindi man lang muling tiningnan ang kanyang asawa. Ang katahimikang naiwan sa kusina ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ramdam ni Maria Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang babala. Sa gitna ng karangyaan ng bahay na yon, sa harap ng mga mamahaling kagamitan na hindi niya kailanman naramdamang pag-aari niya, naramdaman ni Maria Elena ang pinakamatinding uri ng pangungulila. Siya ay isang asawa, ngunit itinuring na alila. Siya ay may pamilya, ngunit nanatiling nag-iisa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, ang pasong kanina pa kumikirot. Tinitigan niya iyon. Isang pulang marka ng sakripisyo na walang sino mang nakapansin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang ang isang patak ng luha ay tuluyan ng kumawala at bumagsak sa kanyang pisngi. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang paulit-ulit na pagkadurog bago ito tuluyang maging bato? Gaano pa karaming hapdi ang kailangang maramdaman bago niya mapagtanto na ang bahay na kanyang binuo sa pag-ibig ay isa lamang palasyong gawa sa buhangin na unti-unti nang tinatangay ng agos ng katotohanan? Sobra na ang drama mo, Maria Elena. Kaunting lagnat lang yan. Akala mo naman ay mawawala na ang bata sa mundo. Huwag mo akong abalahin sa panunood ko dahil lang sa pag-atungal ng anak mo. Ang tinig ni Doña Imelda ay parang isang pader na yelo na humarang sa desperasyon ni Maria Elena. Yakap-yakap niya ang kanyang isang taong gulang na anak na si Gabriel, na ang hininga ay gahas at ang balat ay tila nagbabagang uling sa tindi ng lagnat. Sa bawat mahinang daing ng bata, tila may kung anong pinupunit sa loob ng dibdib ni Maria Elena. Ngunit sa harap niya, ang kanyang biyenan ay nanatiling nakatuon ang pansin sa telenovela, sa telebisyon. Tila mas mahalaga pa ang mga luhang gawa-gawa lamang kaysa sa tunay na panganib na kinakaharap ng sarili nitong apo. Kailangan niya ng gamot, ma. Kahit pambili lang ng paracetamol para bumaba ang init niya. Pagsusumamo ni Maria Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Wala na po akong natitirang barya. Ibinili ko na lahat ng gatas niya noong nakaraang linggo. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda. Lumingon ito ng bahagya. Ang mga mata ay puno ng panlalait habang tinitignan ng gusot-gusot na duster ni Maria Elena. At saan ko naman kukunin ang pera? Kay Marco. Napakalaking pasanin mo talaga. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, wala ka nang ginawa kundi humingi at humingi. Magtiis ka. Kung talagang mabuti kang ina, dapat ay nakapagtabi ka para sa mga ganitong pagkakataon. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, kinuha ni Maria Elena ang kanyang lumang cellphone. Paulit-ulit niyang tinawagan si Marco, umaasang sa pagkakataong ito ay maririnig niya ang boses ng asawa na magsasabing, "Huwag kang mag-alala, pauwi na ako." Ngunit sa kabilang linya, tanging ang tunog ng malakas na tugtugan at ang tawanan ng mga babae at lalaki ang kanyang narinig bago siya mabilis na binabaan ng tawag. Hindi man lang nito hinayaang makapagsalita ang asawang naghihikahos. Ang sakit ng pagkakait ay tila isang malakas na sampal na nagpagising kay Maria Elena. Tumingin siya sa bintana. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pait, habang ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa bubungan. Wala siyang sasakyan, wala siyang payong na maayos, at higit sa lahat, wala siyang kahit isang kusing sa kanyang bulsa. Ngunit habang nararamdaman niya ang panghihina ni Gabriel sa kanyang mga bisig,
Isang kakaibang lakas ang bumangon sa kanyang kalooban. Pumasok siya sa silid at binuksan ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kanilang kama. Doon ay nakalagay ang tanging bagay na may halaga sa kanyang buhay, ang kanyang singsing sa kasal. Ito ay yari lamang sa simpleng pilak, malayo sa mga diamanteng suot ni Doña Imelda, ngunit para kay Maria Elena, ito ang simbolo ng kanyang katapatan. Sa sandaling iyon, hindi na mahalaga ang simbolo. Ang mas mahalaga ay ang buhay ng kanyang anak. Nilisan ni Maria Elena ang bahay ng hindi nagsasabi ng anuman. Ang bawat hakbang niya sa gitna ng madilim at basang kalsada ay isang paglalakbay sa impyerno. Ang malamig na tubig ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, habang pilit niyang pinoprotektahan si Gabriel gamit ang kanyang sariling katawan. Basang-basa siya, nanginginig, at muntik ng madulas sa madulas na semento, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa makarating siya sa isang sanglaan na malapit ng magsara. Nang ilapag niya ang singsing sa counter, ang kanyang puso ay tila pinipiga. Ang ilang daang pisong kapalit nito ay sapat na para sa gamot ni Gabriel, ngunit alam niyang kasama ng singsing na yon ay ang huling piraso ng kanyang pagtitiwala kay Marco na unti-unti na ring natutunaw. Pagbalik niya sa bahay, pagod at nanginginig pa rin mula sa lamig, ang bumungad sa kanya ay ang nanlilisik na mga mata ni Doña Imelda na naghihintay sa pintuan. Hindi nito tiningnan ang gamot na hawak ni Maria Elena, kundi ang kanyang bakanteng daliri. "Nasaan ang singsing mo, Maria Elena?" Tanong ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng akusasyon. "Magnanakaw ka. Alam kong ninakaw mo ang isa sa mga alahas ko at isinangla mo para magkaroon ng pera. Huwag mo akong lokohin na sarili mong singsing iyon dahil alam nating lahat na wala kang pag-aari sa bahay na ito. Ma, isinangla ko ang sarili kong singsing para kay Gabriel." "Sinungaling!" sigaw ni Doña Imelda. At bago pa makaiwas si Maria Elena, ay isang malakas na tulak ang dumaan sa kanyang balikat, dahilan upang mapaupo siya sa sahig habang yakap pa rin ang anak. "Isang malaking pagkakamali ang pagpasok mo sa pamilyang ito. Hindi mo kayang magbigay ng kahit ano, at ngayon ay nagnanakaw ka pa." Lumapit ang matanda sa kanya. Ang mukha ay tila isang demonyong puno ng puot. "Pag-uwi ni Marco, sasabihin ko sa kanya ang lahat at sisiguraduhin ko, Maria Elena, na kukunin namin sa iyo si Gabriel. Hindi ka karapat-dapat na maging ina dahil isa kang basura at magnanakaw. Wala kang puwang sa pamamahay na ito." Nayakap ni Maria Elena ng mahigpit si Gabriel habang ang bata ay patuloy na umiiyak. Sa gitna ng dilim ng sala, habang ang ulan ay patuloy na humahagupit sa labas, naramdaman ni Maria Elena ang isang uri ng galit na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang pag-ibig na nagkulong sa kanya sa tanikalang ito ay dahan-dahan nang napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Kung ang pagiging mabuting asawa ay nangangahulugan ng pagkawala ng kanyang pagkatao at ng kanyang anak, kung gayon ay handa na siyang bitawan ang lahat. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang apoy na nagsisimulang magliyab sa gitna ng kanyang paghihinagpis. Sino ba sa tingin mo ang mas papakinggan ni Marco? Isang hamak na katulong na naging asawa lang dahil sa aksidente, o ang nanay niyang nagbigay sa kanya ng lahat? Ang boses ni Doña Imelda ay bumubulong sa dilim habang nakatayo siya sa pintuan ng silid ni Maria Elena. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na lampara sa tabi ng higaan ni Gabriel, na sa wakas ay nakatulog na matapos painumin ng gamot. Ngunit ang kapayapaan sa mukha ng bata ay kabaliktaran ng bagyong namumuo sa loob ng silid. Hindi sumagot si Maria Elena. Patuloy niyang hinahaplos ang noo ng kanyang anak, sinusubukang huwag pansinin ang presensya ng matanda na tila isang anino ng kamatayan sa kanyang likuran. Alam niya ang laro ni Doña Imelda. Ang unti-unti siyang ubusin, basagin ang kanyang tiwala sa sarili hanggang sa wala na siyang matira
kundi ang pagsunod. Ilang sandali pa ay narinig ang tunog ng sasakyang paparating. Ang paghinto ng makina at ang marahas na pagsara ng pinto ng garahe ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Maria Elena. Si Marco, gusto niyang tumakbo pababa. Ipakita rito ang resibo ng gamot, ang ebidensya na hindi siya nagnakaw. Ngunit bago pa siya makakilos, mabilis na lumabas si Doña Imelda para salubungin ang kanyang anak. Nanatili si Maria Elena sa loob ng silid, nakikinig sa mga bulong sa ibaba. Hindi niya marinig ang bawat salita, ngunit ang tono ng boses ng kanyang biyenan ay punong-puno ng peking pait at luha, habang ang boses ni Marco ay unti-unting tumataas sa galit. Ang bawat yabag ng sapatos ni Marco sa hagdan ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang gabi. Bumukas ang pinto ng silid. Hindi ito dahan-dahan. Ito ay isang marahas na pagtulak na nagpagising kay Gabriel. Ano na naman itong ginawa mo, Maria Elena? Ang bungad ni Marco, ang amoy ng mamahaling alak at ang bango ng isang pabango na hindi pamilyar kay Maria Elena ay humalo sa hangin ng silid. Marco, ang anak mo. May lagnat siya kanina. Mahinang simula ni Maria Elena, tumatayo habang karga ang umiiyak na bata. Kailangan ko ng gamot. Isinangla ko ang singsing ko dahil hindi ako binigyan ng pera ng nanay mo. At kailangan mo pang magsinungaling? Singhal ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng madilim na ilaw. Sabi ni Mama, nakita kanyang kinakalkal ang mga gamit niya. Maria Elena, binibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo dito, tapos sisiraan mo pa ang nanay ko? Binibigay ang lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maria Elena. Marco, ni pambili ng paracetamol ay wala ako. Tignan mo ang mga kamay ko. Tignan mo ang paso na nakuha ko sa pagluluto para sa iyo. Kailan mo ba ako huling tiningnan bilang asawa? Sa halip na sagutin ang tanong, kinuha ni Marco ang kanyang coat na isinampay sa upuan. Habang hinahagis niya ito, isang maliit na kulay asol na kahon ang nahulog mula sa bulsa nito. Gumulong ito sa sahig at bumukas sa harap ni Maria Elena. Isang diamanteng kuwintas ang kumislap sa ilalim ng ilaw ng lampara. Napatigil ang lahat. Ang ningning ng alahas ay tila isang pangungutya sa lahat ng paghihirap ni Maria Elena. Para kanino iyon? Hindi para sa kanya. Dahil bukas ay anibersaryo nila, ngunit wala man lang nabanggit si Marco. Para kanino yan, Marco? Tanong ni Maria Elena. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin. Mabilis na pinulot ni Marco ang kahon. Ang kanyang mukha ay nagkulay ube sa pagkapahiya na nauwi sa depensa. Wala kang pakialam kung para kanino ito. Ito ay para sa isang kliyente. Isang mahalagang tao na marunong magpahalaga sa posisyon ko. Hindi tulad mo na marunong lang magreklamo at magmukhang biktima. Kliyente o para kay Isabela? Ang pangalan ng dating kasintahan ni Marco, na ngayon ay isang sikat na socialite, ay lumabas sa bibig ni Maria Elena nang hindi niya namamalayan. Narinig niya ang mga bulong-bulungan sa mga katulong, ang mga litrato sa social media na hindi niya gustong tignan. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Pagkatapos ay lumapit si Marco, masyadong malapit na ramdam ni Maria Elena ang init ng galit nito. Huwag mong banggitin ang pangalan niya gamit ang marumi mong bibig. Isabela is a woman of class. She understands the world I live in. At ikaw ang pabigat na pilit kong hinihila pataas, pero mas pinipiling manatili sa putik. Tumalikod si Marco at lumabas ng silid. Iniwan si Maria Elena na nakatayo sa gitna ng dilim, yakap-yakap ang anak na muling nanahimik sa takot. Ang bawat salita ni Marco ay tila mga anay na unti-unting kumakain sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa biyenan. Ito ay tungkol sa katotohanang siya ay naging isang anino na lamang sa buhay ng lalaking minahal niya. Habang nakatingin siya sa bintana, nakita niya ang refleksyon ng sarili sa salamin. Ang mga mata niya ay wala ng bakas ng pag-asa.
Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Maria Elena na ang pag-ibig na inaakala niyang magliligtas sa kanya ay siya palang lubid na gagamitin para bitayin ang kanyang dangal. Kinuha niya ang kanyang lumang pitaka at mula sa isang lihim na bulsa nito, hinawakan niya ang isang maliit at gintong susi, ang tanging alaala ng kanyang tunay na ama na si Don Fernando. Ang susing ito ang magbubukas sa isang mundo na matagal na niyang tinalikuran para sa isang kasinungalingan. Pirmihan mo na ito, Maria Elena, para naman ito sa kinabukasan nating dalawa. Para kay Gabriel, ang tinig ni Marco ay hindi na kasing talim ng kagabi. Ngayong umaga, tila bumalik ang dating Marco na minahal ni Maria Elena. Ang lalaking malambing ang boses at may mapungay na mga mata. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng hapagkainan, sa tabi ng tasa ng kapeng kanina pa lumalamig. Ngunit sa kabila ng lambing ng kanyang tono, ramdam ni Maria Elena ang kakaibang kaba na tila isang babala sa kanyang sistema. Ano ba ito, Marco? Mahinang tanong ni Maria Elena habang dahan-dahang binubuksan ang folder. Ang mga letra sa loob ng papel ay tila mga langgam na nagkakagulo sa kanyang paningin. Bakit kailangan ko pang pirmahan ang mga legal na dokumentong ito? Insurance iyan para kay Gabriel at ilang papeles para sa proteksyon ng bahay natin. Mabilis na sagot ni Marco, sabay haplos sa balikat ng asawa. Alam mo naman si Mama, nag-aalala siya na baka kung anong mangyari sa atin. Gusto ko lang siguraduhin na kahit anong mangyari, may matitirhan kayo ng anak ko. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ang tanong na yon ay tila isang bitag. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ilang beses na ba itong ginamit ni Marco para patahimikin ang kanyang mga duda? Tumingin si Maria Elena sa mga mata ng asawa, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng katapatan. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang isipin na ang lahat ng sakit na naranasan niya nitong mga nakaraang araw ay bunga lamang ng pagod at stress sa trabaho ni Marco. Sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya si Doña Imelda na nakatayo sa may hagdanan, seryosong nakamasid sa bawat galaw niya. Ang matanda ay hindi nagsasalita, ngunit ang higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang tungkod ay nagpapakita ng pagkainip. Tila hinihintay nila ang kanyang pagbagsak sa isang patibong na matagal na nilang inihanda. Bakit kailangan ng waiver of rights? Tanong muli ni Maria Elena nang mabasa ang isang pamagat sa gitna ng mga pahina. Sinasabi dito na tinatalikuran ko ang anumang karapatan sa mga ari-arian o yaman na maaaring dumating sa pangalan ko. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Nakita ni Maria Elena ang bahagyang paggalaw ng panga ni Marco. Isang senyales na naiirita na ito. Standard procedure lang yan, Maria Elena, para hindi tayo mahirapan sa taxes at para mapunta agad kay Gabriel ang lahat sa tamang panahon. Masyado kang mapaghinala. Akala mo ba ay lolokohin kita? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ganyan pa rin ang tingin mo sa akin? Nagsimulang magbago ang tono ni Marco. Ang lambing ay unti-unti nang napapalitan ng panunumbat. Pinakasalan kita, kahit wala kang dala kundi ang sarili mo. Pinatira kita sa marangyang bahay na ito habang ang pamilya mo ay hindi ko man lang kilala. At ngayon, kapag gumagawa ako ng paraan para protektahan ang anak natin, magtatanong ka pa? Naramdaman ni Maria Elena ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Marco ay tila mga pako na itinatanim sa kanyang konsensya. Iyon ang laging sandata nila sa kanya, ang kanyang kawalan ng material na yaman bago sila ikasal. Nakalimutan na ba nila na tinalikuran niya ang lahat ng kanyang karangyaan para lamang makapiling ang lalaking ito sa ilalim ng matinding pressure at sa pagnanais na matapos na ang tensyon sa loob ng bahay? Kinuha ni Maria Elena ang panulat. Nanginginig ang kanyang kamay habang inilalapat ang dulo nito sa ibabaw ng puting papel. Sa bawat pagkurba ng kanyang lagda,
Tila may bahagi ng kanyang kaluluwa ang unti-unting hinihiwalay sa kanya. Isang pahina, dalawa, tatlo. Nang matapos ang huling pirma, mabilis na kinuha ni Marco ang folder. Tila isang gutom na lobo na nakuha ang kanyang biktima, wala na ang lambing sa kanyang mga mata. Agad siyang tumayo at lumapit kay Doña Imelda. "Nakuha na natin, Ma." Narinig ni Maria Elena ang bulong ni Marco habang naglalakad sila palayo patungo sa opisina sa loob ng bahay. Ngayon, kahit anong mangyari, wala siyang makukuha sa atin. At kung sakaling may makuha siyang mana mula sa sinasabi niyang pamilya, tayo ang may kontrol. Nanatiling nakaupo si Maria Elena sa hapagkainan. Ang katahimikan ng bahay ay tila mas lalong naging nakabibingi. Hindi siya tanga. Naramdaman niya ang malamig na hangin ng pagkakanulo na dumampi sa kanyang balat. Ang dokumentong pinirmahan niya ay hindi para sa proteksyon ni Gabriel, kundi para sa tuluyang pagpako sa kanya sa lupa. Hinawakan niya ang kanyang dibdib kung saan nakatago ang maliit na gintong susi sa ilalim ng kanyang damit. Isang mapait na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ang tapsi ng kanyang asawa at ang piring na inilagay nila sa kanyang mga mata ay unti-unti nang natatanggal. "Inakala ninyong wala akong dala," bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay wala ng panginginig, kundi isang matigas na determinasyon. "Ngunit hindi ninyo alam kung anong bagyo ang inyong kinalaban." Sa sandaling iyon, alam ni Maria Elena na ang babaeng pumasok sa bahay na yon nang may pagmamahal ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang babaeng handang lumaban para sa kanyang dangal at para sa kinabukasan ng kanyang anak. Huwag mong isipin na dadaan ka sa front door bilang asawa ni Marco. Doon ka sa likod ang pasok mo, kasama ng mga caterer. Magtrabaho ka, para naman may pakinabang ang pananatili mo rito. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang hagupit ng latigo sa gitna ng abalang paghahanda sa loob ng mansion. Nakasuot na ang matanda ng kanyang gown na kulay ginto. Kumikinang ang mga diamante sa kanyang leeg na tila mga bituing nagnanakaw ng liwanag. Sa harap niya, si Maria Elena ay nakatayo habang hawak ang isang plansadong barong. Ang barong na isusuot ni Marco para sa pinakamalaking gabi ng kumpanya nito. "Pero Ma, anibersaryo rin namin ni Marco ngayong gabi." Mahinang paalala ni Maria Elena. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Natatakot na baka lalong magalit ang matanda. Akala ko ay magkasama kaming pupunta." Isang malakas na uyam ang isinagot ni Doña Imelda. Lumapit siya kay Maria Elena, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hininga ng huli. "Anibersaryo? Maria Elena, tignan mo ang sarili mo sa salamin. Mukha ka bang asawa ng isang matagumpay na architect? Mukha kang katulong na pinaglipasan ng panahon. Mapapahiya lang si Marco kung ihaharap ka niya sa mga investors. Mas mabuti pang magsilbi ka na lang doon. Tutal ay sanay ka naman sa gawaing bahay." Eksaktong lumabas si Marco mula sa kanilang silid. Inaayos ang kanyang mamahaling relo. Hindi man lang siya tumingin kay Maria Elena. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang sariling refleksyon. Tila bawat anggulo ng kanyang mukha ay mas mahalaga kaysa sa nararamdaman ng kanyang asawa. "Marco, totoo ba ito?" tanong ni Maria Elena. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang mangilid ang luha. "Gusto mo akong magtrabaho bilang waitress sa mismong event mo?" Tumigil si Marco sa pag-aayos ng kanyang buhok at lumingon ng bahagya. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Kulang ang staff ng catering, Maria Elena. At kailangan nating makatipid. Sinabi na sa akin ni Mama ang plano at sa tingin ko ay tama siya. Mas ligtas kung hindi ka muna magpapakita bilang asawa ko. Maraming malalaking tao ang nandoon at hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit ang asawa ko ay ganito ang itsura. "Ganito ang itsura?" Ulit ni Maria Elena. Ang kanyang tinig ay gumaralgal. "Marco, ganito ang itsura ko dahil mula umaga hanggang gabi ay pinagsisilbihan ko kayong dalawa. Wala akong pambili ng maayos na damit
dahil ang bawat sentimo na binibigay mo ay napupunta sa gatas ni Gabriel at sa mga luho ng nanay mo. Tama na, sigaw ni Marco. Ang kanyang galit ay biglang sumabog na parang isang bulkang kanina pa kumukulo. Pagod na ako sa mga sumbat mo. Kung ayaw mong tumulong, manatili ka rito sa bahay at huwag kang kakain. Pero kung gusto mong may maipakain kay Gabriel bukas, isuot mo ang unipormeng yan at pumunta ka sa hotel. Inihagis ni Doña Imelda ang isang plastic bag sa paanan ni Maria Elena. Mula rito ay lumabas ang isang itim at puting uniforme ng mga serving staff. Mura ang tela, magaspang, at may mancha pa ang manggas. Ito ang magiging gown ni Maria Elena para sa gabi ng kanyang anibersaryo. Nang makaalis ang dalawalulan ng kanilang marangyang sasakyan, naiwan si Maria Elena sa gitna ng sala. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Dahan-dahan niyang pinulot ang uniforme. Ramdam niya ang bawat hibla ng tela sa kanyang palad. Bawat bahagi nito ay simbolo ng pagyurak sa kanyang dangal. Pumasok siya sa silid ni Gabriel at hinalikan ng noo ng natututulog na bata. Sandali na lang, anak, bulong niya sa gitna ng dilim. Hindi na tayo magtatagal sa lugar na ito. Kinuha niya ang invitation card na naiwan ni Marco sa ibabaw ng lamesa. Binasa niya ang pangalan ng main sponsor ng naturang gala night, the Fernando Global Group of Companies, ang kumpanyang pag-aari ng kanyang ama. Ang kumpanyang matagal na niyang iniwasan para lamang patunayan na kaya niyang mabuhay sa sariling mga paa kasama ang lalaking mahal niya. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa invitation card. Hindi siya pupunta doon para magsilbi ng alak o pagkain. Pupunta siya doon para tapusin ang isang kabanata at simulan ang isang digmaan. Isinuot ni Maria Elena ang uniforme. Habang itinatali niya ang kanyang buhok, tila bawat hibla nito ay nagiging matigas na bakal. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig at pagtitiis, ay ngayon ay tila dalawang malalim na lawa ng yelo. Lalabas siya ng bahay na yon bilang isang alila sa paningin ng mundo, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang dugo ng isang prinsesa ay nagsisimula ng mag-apoy. Ang hotel na pupuntahan niya ay hindi magiging entablado ng kanyang kahihiyan, kundi ang lugar kung saan wawasakin niya ang lahat ng pangarap ng mga taong nagtangkang tumapak sa kanyang pagkatao. Isang basurang tulad mo ang naglakas loob na pumasok sa loob ng hotel na ito? At bakit narito ang asawa mo, Marco? Hindi mo ba sinabing wala na kayong kinalaman sa babaeng ito? Ang tinig ni Doña Imelda ay bang nang malakas sa ballroom ng hotel, tila isang sipa na dumagundong sa gitna ng marangyang tugtugan at tawanan ng mga bisita. Nakasuot siya ng isang mamahaling gown na kulay ruby, habang ang kanyang mga daliri ay nakaturo kay Maria Elena, na noon ay naglalakad sa gitna ng mga mesa, hawak ang isang tray ng champagne. Ang mga mata ng lahat ay napako sa kanya. Ang musika ay humina, ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong dayami. Napatigil si Maria Elena. Ang tray sa kanyang kamay ay halos mahulog. Ang kanyang mga pisngi ay namula sa matinding hiya habang nararamdaman niya ang sunod-sunod na tingin, ang mga matang puno ng pagtataka at paghamak. Ang kanyang suot na uniforme ng serbidora na kanina ay tinanggap niya ng may determinasyon ay tila ngayon ay isang mantsa na nagpapahiya sa kanya. Mama, ano ba ang ginagawa mo? Narinig ni Marco ang pabulong na tanong niya sa kanyang ina. Ngunit huli na ang lahat. Si Doña Imelda ay nakatuon na ang lahat ng atensyon sa pagpapahiya kay Maria Elena. Hindi ninyo ba nakikita? Muling sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang tinig ay lalong lumakas. Lumapit siya kay Maria Elena. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang maninila na papalapit sa kanyang biktima. Iyan ang asawa ni Marco, isang magnanakaw. Kinuha niya ang aking singsing at ngayon ay nagtatrabaho pa bilang katulong dito.
Talaga bang walang hiya ang babaeng ito? Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Ang dating ingay ng kasiyahan ay napalitan ng mga paimbabaw na tawa at mga mapanghusgang tingin. Naramdaman ni Maria Elena ang panginginig ng kanyang buong katawan. Gusto niyang tumakbo, lumubog sa lupa, lumabas sa pwestong yon. Ngunit ang bawat paggalaw niya ay tila pinipigilan ng matinding kahihiyan. Maria Elena, ano bang ginagawa mo rito? Tanong ni Marco. Ang kanyang mukha ay nagkulay ube sa pagkapahiya. Hindi ito galit para kay Maria Elena, kundi galit dahil sa kahihiyan na dinulot nito sa kanyang posisyon sa harap ng mga investors. Ako ang asawa mo, Marco. Mahinang sagot ni Maria Elena. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Inimbitahan mo ako rito? Inimbitahan? Para magtrabaho bilang katulong? Mapanuya ang tawa ni Doña Imelda. Sa isang mabilis na paggalaw, kinuha nito ang isang tray ng cake na nakalapag sa kalapit na mesa. Ang cake ay isang obra maestra, may palamuti na bulaklak at nakasulat pa ang pangalan ng kumpanya. Ngunit sa kamay ng matanda, ito ay naging sandata. Huwag mong sirain ang gabing ito ng anak ko. Sigaw ni Doña Imelda. At sa isang iglap na tila tumigil ang mundo, marahas niyang ibinagsak ang buong cake sa mukha ni Maria Elena. Narinig ang pagsabog ng cake, ang pagkalat ng cream at icing sa buhok, mukha at damit ni Maria Elena. Ang mga piraso ng cake ay bumagsak sa kanyang mga balikat, sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang matamis na cream ay dumaloy sa kanyang bibig. Ngunit ang lasa nito ay mapait pa sa anumang apdo. Ang lahat ay natahimik. Walang nag-ingay. Lahat ng tingin ay nakatuon kay Maria Elena, na nakatayo sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mukha ay puno ng cream at ang kanyang uniforme ay puno ng dumi. Siya ay tila isang basag na manika, itinapon sa gitna ng isang piging. Iyan ang nararapat sa iyo, basura. Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay may halong tagumpay. Isang hamak na pulubi. Hindi ka kailanman magiging bahagi ng pamilya namin. Tumingin si Maria Elena kay Marco, na noon ay nakatayo lamang, walang ginagawa, walang sinasabi. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi para sa kanyang ina, kundi para sa asawang nagdulot ng gulo. Ang mga mata ni Marco ay tila nagsasabi, ikaw ang may kasalanan. Ang mga luhang kumawala sa mga mata ni Maria Elena ay hindi na mula sa pagkabigo o kahihiyan. Ito ay mula sa matinding sakit ng pagkadurog ng kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay bawat piraso ng kanyang dangal ay nawasak, bawat bahagi ng kanyang pag-asa ay natunaw. Ngunit sa gitna ng matinding dilim, sa gitna ng libu-libong matang humuhusga, isang kakaibang lakas ang biglang bumangon sa kanyang kalooban. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magtatago. Ang mga luhang ito ang huling patak ng kahinaan na kanyang ibubuhos. Habang ang katahimikan ay patuloy na namayani, tila biglang may kung anong nagbago sa enerhiya ng silid. Mula sa likuran, isang malakas at may awtoridad na boses ang bumalot sa buong ballroom. Isang boses na nagpatahimik sa lahat, kasama na si Doña Imelda na biglang namutla. Ano ang eksenang ito, Imelda? Ang tanong, ang bawat salita ay may dalang bigat ng kapangyarihan. At sino sa inyo ang naglakas loob na durugin ang mukha ng anak ko? Fernando, bakit ka naririto? At anong anak ko ang sinasabi mo? Ang boses ni Doña Imelda ay naging garalgal. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Ang kanyang katawan, na kanina ay puno ng galit at pagmamataas, ay biglang nanginig. Ang mga bisita, na kanina ay nagbubulungan at nagtatawanan, ay ngayon ay nanahimik, puno ng pagtataka at kaba. Dahan-dahang gumilid ang mga tao sa gitna ng ballroom. Mula sa likuran ng malaking pintuan, lumabas ang isang matangkad at may edad ng lalaki. Ang kanyang tindig ay matikas at ang kanyang mga mata ay may taglay na kapangyarihan.
Nakasuot siya ng isang mamahaling tuksedo at sa bawat hakbang niya, tila may pangingibabaw na awtoridad ang sumasama. Sa kanyang likuran ay may dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim na suit. Ang kanilang mga tingin ay matalim at alerto. Si Don Fernando, ang pinakamayamang negosyante sa bansa, ang may-ari ng Fernando Global Group of Companies, ay nakatayo na ngayon sa gitna ng kanilang piging at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Maria Elena. Hindi ko akalain na sa ganitong paraan ko makikita ang aking anak pagkatapos ng matagal na panahon, Imelda. Malamig na wika ni Don Fernando, ang kanyang tingin ay tumagos sa kinatatayuan ni Doña Imelda. Ang aking nag-iisang tagapagmana, ginagawa mong katulong, pinahiya mo sa harap ng maraming tao. Sa tingin mo ba ay palalampasin ko ito? Ang mga salitang iyon ay tila isang malaking pader na gumuho sa ibabaw ng ulo ng lahat. Nagulat ang mga bisita, ang kanilang mga panga ay bahagyang nakabukas sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Si Maria Elena, ang babaeng pinahiya, ang tinawag na basura, ay ang anak ng pinakamayamang tao sa Pilipinas. Maging si Marco ay napatulala. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Ang kanyang mukha ay unti-unting naging maputla. Hindi niya kailanman inakala. Ang kanyang asawa, ang babaeng itinuring niyang walang kwenta, ay ang nawawalang prinsesa ng pamilya Fernando. Ang kanyang utak ay nagmamadaling nagbabalik tanaw sa lahat ng sinabi at ginawa niya kay Maria Elena. Hindi ito totoo. Garalgal na bulong ni Doña Imelda, pilit na kumakapit sa kanyang huling piraso ng pagtanggi. Isa siyang magnanakaw. Isang hamak na pulubi na kinasal sa aking anak para lang makalamang. Alam naming lahat na walang pamilya ang babaeng ito. Tumawa ng mapait si Don Fernando. Walang pamilya? Ikaw, Imelda, hindi ka ba marunong gumamit ng internet? Sa loob ng 2 taon, hinanap ko ang aking anak sa buong mundo. At ngayon, natagpuan ko siya. Sa pamamagitan ng balita na ang asawa niya ay pumirma ng isang kontrata sa aking kumpanya para sa gabing ito. Dahan-dahang lumapit si Don Fernando kay Maria Elena. Ang bawat hakbang niya ay tila nagdudulot ng lindol sa loob ng silid. Nagkalat pa rin ang cream at icing sa mukha ni Maria Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, hindi na sa sakit, kundi sa matinding kaginhawaan at pag-asa. Anak ko, malumanay na wika ni Don Fernando, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na matagal nang nawala. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at pinunasan ng cream sa mukha ni Maria Elena. Ang haplos niya ay magliw, puno ng panghihinayang. Patawarin mo ako, anak. Matagal kitang hinanap. Hindi ko akalain na sa ganitong kalagayan kita matatagpuan. Niyakap ni Maria Elena ang kanyang ama. Ang kanyang mga luha ay bumuhos na parang agos. Sa wakas, pagkatapos ng 2 taong pagtitiis, may isang tao na kumilala sa kanyang halaga. Isang tao na nagmamahal sa kanya ng totoo. Ang init ng yakap ng kanyang ama ay tila isang panangga laban sa lamig ng mundong kanyang kinalalagyan. Muling tumingin si Don Fernando kina Marco at Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay naging matalim na parang talim ng espada. Ang dati niyang boses na puno ng pagmamahal para sa anak ay napalitan ng isang mapanganib na lamig. Alam ninyong lahat ang kasal ni Maria Elena. Alam din ninyong nawawala ang aking anak. Bakit hindi ninyo ako ipinaalam? Bakit ninyo siya itinago at ginawang alila sa sarili niyong pamamahay? Lumuhod si Marco. Don Fernando, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam. Akala ko po ay isa lang siyang ordinaryong babae. Mahal na mahal ko po si Maria Elena. Hindi ko po siya sinasaktan. Ngunit isang mapait na tawa ang kumawala kay Don Fernando. Mahal, ang pagmamahal mo, Marco, ay isa lamang malaking kasinungalingan. Pinahiya mo ang aking anak. Ginawa mong basura ang isang prinsesa. Dahan-dahang iginaya ni Don Fernando si Maria Elena palayo mula sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang nila
ay tila nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng isang bagong yugto. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, lumingon si Don Fernando kay Marco. Mula ngayon, Marco, malamig na wika ni Don Fernando. Ang kanyang tinig ay nagdulot ng panginginig sa buong katawan ni Marco. Ang kumpanya mo, ang reputasyon mo, ang lahat ng mayroon ka ay hindi na magtatagal. Ang pamilya Fernando ay hindi kailanman nagpapatawad sa mga taong gumagawa ng masama sa aming dugo. Huwag mong kalimutan, Maria Elena, na ang bawat luha na pumatak sa mga mata mo ay babalik sa kanila ng 10 beses. Hindi tayo lumalaban para sa simpleng paghihiganti. Lumalaban tayo para sa dangal. Ang boses ni Don Fernando ay malumanay, ngunit puno ng pighati, habang dahan-dahan niyang nililinis ang huling bakas ng cake sa mukha ng kanyang anak. Nasa loob sila ngayon ng suite ng hotel, malayo sa mga mapanuring mata ng mundo. Ang silid ay malawak at marangya, ngunit ang pinakamalaking kayamanan para kay Maria Elena ay ang kapayapaan na hatid ng presensya ng kanyang ama. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, tinitigan ang kanyang sariling refleksyon. Hindi na siya ang babaeng nababalutan ng cream at luha. Sa kanyang mga mata, isang bagong apoy ang nagsisimulang magliyab, apoy ng determinasyon at bagong pag-asa. Ang unipormeng serbidora ay nakakalat na sa sahig, isang simbolo ng nakaraang pagtitiis. "Paano mo ako nahanap, Papa?" Tanong ni Maria Elena. Ang kanyang tinig ay nanginginig pa rin sa mga pangyayari. Akala ko ay nakalimutan mo na ako." Umupo si Don Fernando sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. "Nakalimutan? Anak, bawat araw ng 2 taon ay hinanap kita. Mula nang umalis ka para sundan ang lalaking iyon, tila nawalan ng kulay ang buhay ko. Ang tanging lead ko ay nang mapansin ko ang pangalan ni Marco sa listahan ng mga contractors para sa event ng aking kumpanya. Inaasikaso mo rin pala ang mga papeles noon. Hindi ko inaasahan na sa ganitong paraan kita makikita." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maria Elena. "Gusto ko lang pong patunayan sa inyo, Papa, na kaya kong mamuhay nang walang inyong kayamanan. Gusto kong makahanap ng tunay na pag-ibig, hindi dahil sa pangalan o pera. Pero nagkamali po ako. Hindi mo kasalanan na naging bulag ka sa pag-ibig, anak," sagot ni Don Fernando, sabay tapik sa balikat niya. "Ang tunay na kasalanan ay sa mga taong nagtangkang samantalahin ang iyong kabaitan. At sila, anak, ay magbabayad." Kinuha ni Maria Elena ang kanyang maliit na pitaka. Mula roon ay inilabas niya ang gintong susi, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya ng pag-asa sa pinakamadilim niyang araw. "Ito po ang huling piraso ng inyong kayamanan na naiwan sa akin, Papa. Simbolo ito ng pag-asa ko." Ngumiti si Don Fernando. "Alam ko, anak, iyan ang susi sa lumang bahay bakasyonan natin sa Batangas. Hindi ito kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay ang puso mo, ang iyong dangal, at ang iyong anak." Habang nakatingin si Maria Elena sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na kumikinang sa dilim, naramdaman niya ang isang bigat na unti-unting lumalaya sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang Maria Elena na takot, mahina, at walang boses. Siya na ngayon ang Maria Elena na may lakas, may katapangan, at mayroong isang ama na handang lumaban para sa kanya. "Nasaan si Gabriel, Papa?" tanong ni Maria Elena. Biglang naalala ang anak. "Nasa ligtas siya, anak. Inasikaso na ng mga tauhan ko. Hindi na siya babalik sa bahay na yon," sagot ni Don Fernando. "Simula ngayon, magpapahinga ka muna. Buong gabi kang nagtrabaho. At bukas, anak, sisimulan natin ang isang bagong kabanata. Hindi ka na magtatago. Hindi na nila matatakasan ang kanilang ginawa." Pumikit si Maria Elena. Ang bawat hininga niya ay puno ng bagong pag-asa. Ang kanyang isip ay nagsisimulang gumawa ng mga plano. Hindi niya kailanman inakala na ang kanyang buhay ay magbabago ng ganito kabilis sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit ngayon, ramdam niya na handa na siya.
Handa na siyang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pamilyar sa paghuhugas at pagluluto, ay ngayon ay tila nakahanda ng humawak ng isang panulat para sa mga legal na dokumento, isang telepono para sa mga importanteng tawag. Ang kanyang boses, na dati ay halos hindi marinig, ay handa ng magsalita ng may awtoridad. Ang gabi ay patuloy na lumalim, ngunit para kay Maria Elena, tila sumisikat na ang araw. Ang mga bituin sa labas ay tila kumikislap, sumasalamin sa bagong liwanag na nabubuo sa kanyang puso. Tandaan mo, Maria Elena, ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa paghihiganti. Ito ay nasa kakayahan mong tumayo sa gitna ng bagyo, matuto, at lumabas na mas matatag. Ang payo ni Don Fernando ay tila isang gabay na bituin sa bawat hakbang ni Maria Elena. Makalipas ang isang linggo, si Maria Elena ay hindi na ang babaeng gusot-gusot ang buhok at may mapupulang mata. Nakasuot siya ngayon ng isang eleganteng business suit na tila isinukat para sa kanya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng tiwala sa sarili. Sa kanyang kandungan ay mahimbing na natutulog si Baby Gabriel, na malusog na muli at puno ng sigla. Nasa loob sila ngayon ng isang malaking conference room sa tuktok ng Fernando Tower, ang gusaling dating pinangarap ni Marco na marating. Ang malaking lamesa ay napuno ng mga legal na dokumento, financial reports, at mga litrato ng mga proyekto ng kumpanya ni Marco. Maayos na ang lahat, anak, wika ni Don Fernando habang isinasara ang isang folder. Ang lahat ng pinirmahan mo noon ay binawi na ng mga abogado natin. Dahil napatunayan na ginamit ang panloloko sa iyo, ang aming legal team ay nag-file na ng kaso para sa pang-aabuso sa iyo at sa pagtatago kay Gabriel. At si Marco at ang kanyang kumpanya? Tanong ni Maria Elena. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bakas ng dating galit, kundi isang malamig na determinasyon. Ang kanyang kumpanya ay may malaking utang sa Fernando Global. Anak, sagot ni Don Fernando, dahil sa kontratang pinirmahan niya sa atin na siya mismo ang nag-asikaso. Sa loob ng 2 taon, ginamit niya ang pangalan ng kanyang kumpanya sa ilalim ng Fernando Global. At ngayon ay mayroon siyang napakalaking utang na hindi niya kayang bayaran. Bilang may-ari ng utang, may karapatan tayong manghimasok. At ano ang plano mo, Papa? Simula ngayon, anak, ikaw ang magiging acting CEO ng Fernando Global. Ikaw ang magpapatakbo sa lahat ng operasyon at ikaw mismo ang haharap sa pamilya ng asawa mo. Nagulat si Maria Elena. Hindi niya inakala na sa ganito kabilis na paraan ay ibibigay sa kanya ng kanyang ama ang napakalaking responsibilidad. Tinitigan niya ang walang katapusang tanawin ng syudad mula sa bintana. Isang syudad na dating nagpahirap sa kanya, ngunit ngayon ay nasa ilalim ng kanyang mga kamay. Pero Papa, hindi ko alam ang lahat ng ito, pag-aalinlangan ni Maria Elena. Hindi mo kailangan malaman ang lahat, anak. Mayroon kang mga eksperto. At higit sa lahat, mayroon kang puso at utak. Iyan ang kailangan para maging isang mahusay na pinuno. Bukod pa roon, ito ang magiging training ground mo. Kailangan mong matuto. Kailangan mong bumangon. Dahan-dahang tumayo si Maria Elena. Ang pakiramdam ng kapangyarihan ay tila isang agos ng kuryente na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tiningnan niya si Gabriel na mahimbing na natutulog. Ito ang laban niya, hindi lang para sa kanyang dangal, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong kagubatan. Ang Fernando Global ay may bagong acting CEO, isang babaeng matagal nang nawala sa mga mata ng publiko, isang babaeng may pangalang Maria Elena. Ang mga litrato niya sa mga pahayagan ay hindi na ang mukha ng isang serbidora, kundi ang mukha ng isang prinsesa na nagbalik sa kanyang trono. Si Marco,
na noon ay nagpaplano na sanang kumuha ng bagong pwesto sa isang malaking proyekto, ay biglang natigilan. Narinig niya ang balita sa radyo habang nasa biyahe. Ang pangalan ng acting CEO, Maria Elena Fernando. Hindi na Monteverde. Fernando. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang telepono. Ang lahat ng kanyang mga kontak ay sunod-sunod na bumababa. Ang mga tawag mula sa mga investors ay hindi na niya nasasagot. Ang kanyang credit cards ay na-decline. Ang kanyang mga bank accounts ay na-freeze. Sa kabilang dako, si Doña Imelda ay nagbabasa ng kanyang paboritong magazine habang umiinom ng kape nang makita niya ang litrato ni Maria Elena. Isang malakas na tili ang kumawala sa kanyang bibig, dahilan upang mapatalsik ang tasa sa kanyang kamay. Ang kape ay kumalat sa sahig, tila isang madilim na mantsa sa puting tile. Maria Elena? CEO? Impossible! Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hindi makapaniwalang galit. Iyan ay isang katulong, isang hamak na pulubi. Paano siya naging CEO ng Fernando Global? Ngunit ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal sa mukha nilang dalawa. Ang babaeng kanilang niloko, pinahirapan, at pinahiya ay nagbalik na ngayon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna. Ang dating alipin ay may bagong mukha, isang mukha ng kapangyarihan na handang bumawi sa lahat ng nawala. Ang lahat ng kasunduan sa ilalim ng Monteverde Architectural Group ay kinakansela simula ngayong araw. Lahat ng assets ng kumpanya, kabilang ang inyong real estate, ay isa sa ilalim sa foreclosure dahil sa hindi pagtupad sa mga obligasyon sa Fernando Global. Ang boses ng abogadong nagsasalita sa telepono ay walang emosyon, ngunit ang bawat salita ay tila isang malaking pako na itinutusok sa dibdib ni Marco. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang opisina na dati ay puno ng aktibidad, ngunit ngayon ay tila isang libingan ng kanyang mga pangarap. Ang mga tauhan niya ay dahan-dahang nagsisiuwi, dala ang kanilang mga gamit, ang kanilang mga mukha ay puno ng panghihinayang. Foreclosure? Hindi niyo pwedeng gawin iyan. Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. May kontrata kami. Mayroon kaming mga proyekto. Ang kontrata ay nagbigay sa Fernando Global ng karapatang manghimasok sa anumang pagkakataong hindi natutupad ang mga kondisyon. Sagot ng abogado, ang kanyang tinig ay malamig. At dahil sa malaking utang na hindi ninyo nabayaran, mayroon kaming legal na batayan para kunin ang lahat. Bilang acting CEO, si Miss Maria Elena Monteverde, ngayon ay Miss Maria Elena Fernando, ang nag-apruba ng aksyon na ito. Nabitawan ni Marco ang telepono. Ang pangalan ni Maria Elena ay tila isang bomba na sumabog sa kanyang isip. Siya? Siya ang may pakana ng lahat ng ito? Ang babaeng itinuring niyang basura, ang babaeng ipinahiya niya, ay ngayon ang sumisira sa kanyang buong buhay. Hindi pa natatapos ang gulat ni Marco nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Doña Imelda mula sa bahay. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Ang bumungad sa kanya ay ang isang grupo ng mga unipormadong tauhan, may dalang mga legal na dokumento at naglalagay ng notice of foreclosure sa pintuan ng kanilang mansyon. Ano ito? Anong ginagawa ninyo sa bahay ko? Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hinaharangan ng daan. Hindi ninyo ito pwedeng gawin. May-ari kami ng bahay na ito. Kami ang mga Monteverde. Patawad po, ma'am. Magalang na sagot ng isang opisyal. Ngunit ayon sa mga dokumento, ang real estate na ito ay nakasanla sa Fernando Global. At dahil sa hindi pagbabayad ng utang ng Monteverde Architectural Group, kami ay inutusang i-foreclose ang property na ito. Ang salitang Fernando Global ay tila isang kidlat na tumama kay Doña Imelda. Nanginginig ang kanyang mga labi, ang kanyang mukha ay namutla. Naalala niya ang litrato ni Maria Elena sa pahayagan. Ang pangalan nitong may Fernando. Ang babaeng iyon, ang alipin na iyon. Bulong niya,
Ang kanyang tinig ay puno ng galit na nauwi sa takot. Siya ang may pakana nito. Wala kaming magagawa, ma'am. Sagot ng opisyal. Mayroon kayong 24 na oras para ilabas ang inyong mga personal na gamit. Kung hindi, kami na po ang bahala. Napatulala si Marco. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki ay unti-unti nang nawawala na parang bula. Ang mansyon na kanilang pinatira kay Maria Elena, ang mansyon na puno ng mga alaala ng kanyang pagpapahirap, ay ngayon ay magiging pag-aari na ng Fernando Global. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang lahat ng gamit ay tila nagbabago sa kanyang paningin. Ang mga mamahaling vase, ang mga eleganteng kagamitan, ang lahat ay tila nangungutya sa kanya. Ang lahat ng iyon ay mawawala na. Narinig niya ang malakas na pag-iyak ni Doña Imelda na noon ay nakaupo sa sofa at hinahagod ang kanyang mga alahas. Tila ito ang tanging bagay na natitira sa kanya. Ang lahat ng ito ay dahil sa babaeng yon, dahil sa basura na yon. Sa gitna ng kaguluhan, isang imahe ang biglang sumagi sa isip ni Marco. Ang mukha ni Maria Elena na puno ng cream, ang kanyang mga mata na puno ng luha, habang siya ay nakatayo lamang at pinanood ang pagpapahiya sa kanya. Ang mga salita niya, "Ikaw ang may kasalanan," ay tila bumalik sa kanya, isang malakas na suntok sa kanyang konsensya. Ngunit huli na ang lahat. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay unti-unti nang lumulubog. Ang matayog na Lao Jai Cat na binuo nila sa kasinungalingan at pagmamalaki ay nagsisimula ng gumuho. Dinadala sila sa kanilang sariling kapahamakan. Maria Elena, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako, mahal ko. Kailangan kita. Kailangan tayo ni Gabriel. Ang boses ni Marco ay tila isang sirang plaka. Paulit-ulit na humihingi ng tawad habang nakaluhod sa harapan ni Maria Elena. Nasa loob sila ngayon ng isang marangyang restaurant, isang pribadong silid na puno ng katahimikan at mabibigat na tensyon. Nakasuot si Marco ng isang simpleng polo shirt. Ang kanyang dating tikas ay napalitan ng anyo ng isang lalaking desperado. Ang kanyang mga mata ay puno ng peking luha at pilit niyang hinahawakan ang kamay ni Maria Elena na noon ay nakaupo ng matuwid sa kanyang silya. Kailangan mo ako, Marco? Malamig na tanong ni Maria Elena. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon. O kailangan mo ang aking pangalan, ang aking kayamanan, ang kapangyarihan ng pamilya Fernando? Nagsimulang manginig ang mga labi ni Marco. Hindi ganyan ang iniisip ko, Maria Elena. Tunay kitang minahal. Ang lahat ng nangyari ay dahil sa paggulo ng nanay ko. Alam mo naman, hirap lang kami noon. Pero ngayon na meron ka ng lahat, pwede na tayong magsimula muli. Para kay Gabriel. Para kay Gabriel? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maria Elena. Noon, Marco, nang may lagnat si Gabriel at halos wala akong pambili ng gamot, nasaan ka? Nang ipahiya ako ng nanay mo sa harap ng maraming tao at buong cake ang ibinagsak sa mukha ko, nasaan ka? Walang masagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay umiiwas. Hindi kayang salubungin ng matatalim na tingin ni Maria Elena. Hindi mo lang ako pinabayaan, Marco. Patuloy ni Maria Elena. Ang kanyang boses ay tila isang yelo na bumabasag. Mas masakit ang mga salita mo. Ang iyong paghamak, ang iyong paghahambing sa akin sa ibang babae. Ang pagtawag mo sa akin na walang kwenta. Iyon ang pumatay sa akin, hindi ang kawalan ng pera. Maria Elena, pakiusap, muling pagmamakaawa ni Marco. At sa pagkakataong ito, naramdaman ni Maria Elena ang bahagyang panginginig ng kamay nito. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Kahit ano ang gusto mo, gagawin ko. Babawi ako sa lahat. Pangako. Pangako. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maria Elena. Hindi ka marunong tumupad ng pangako, Marco. Ang tanging pangako na natupad mo ay ang tuluyan akong sirain. At sa ngayon, wala ka nang kayang sirain sa akin.
Dahan-dahang tumayo si Maria Elena. Ang kanyang tindig ay matikas, puno ng dignidad na matagal nang inagaw sa kanya. Alam ko kung ano ang gusto mo, Marco. Gusto mong maibalik ang lahat ng nawala sa'yo. Ang iyong kumpanya, ang iyong mansyon, ang iyong reputasyon. At sa tingin mo, ang pagmamakaawa sa akin ang susi. Hindi ganyan ang iniisip ko, Maria Elena. Depensa ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing lakas ng dati. Kung ganoon, ano ang iniisip mo? Hamon ni Maria Elena, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Nag-iisip ka kung paano mo ako muling magagamit. Nag-iisip ka kung paano mo ibabalik ang iyong nakaraang buhay. Ngunit ang buhay na yon, Marco, ay binuo mo sa kasinungalingan at panloloko. Kinuha ni Maria Elena ang kanyang bag. Ang lahat ng pinirmahan mo sa Fernando Global ay valid, Marco. At ang lahat ng utang mo ay babayaran mo. Hindi ka na pwedeng makakuha ng kahit isang sentimo mula sa akin o sa pamilya ko. Maria Elena, huwag mo namang gawin ito sa akin. Muling pagmamakaawa ni Marco at sa pagkakataong ito, may tunay na pagkabigo sa kanyang tinig. Magsisimula ako mula sa wala. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay. Iyan ang matututunan mo, Marco? Malamig na sagot ni Maria Elena. Ang mamuhay ng walang madaling paraan, ang mamuhay ng walang inaapakang iba. Ito ang karma mo, at ito ang pagbabayad mo sa lahat ng ginawa mo. Naglakad si Maria Elena palayo. Hindi na siya lumingon. Sa kanyang likuran, naiwan si Marco na nakaluhod pa rin. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Ngunit ang pighating iyon ay hindi dahil sa nawalang pag-ibig, kundi dahil sa nawalang kapangyarihan at kayamanan. Para kay Maria Elena, ang pakikipag-usap na ito ay hindi isang tagumpay. Ito ay isang pagtatapos. Ang maskara ni Marco ay tuluyan ng natanggal. At sa likod ng maskarang iyon, walang natira, kundi ang isang lalaking puno ng pag-iimbot at kawalan ng pagpapahalaga. Bakit mo ako pinagtatrabaho dito? Alam mo ba kung sino ako? Ako si Doña Imelda Monteverde. Hindi ako nararapat na magwalis ng sahig. Ang boses ni Doña Imelda ay garalgal at puno ng galit. Ngunit wala na ang dating awtoridad. Nakasuot siya ng isang kupas na uniform ng housekeeping. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na walis at dustpan. Nasa isang malaking supermarket siya. Ang dating may-ari ng mansyon ay ngayon ay isang ordinaryong empleyado na naglilinis ng mga pasilyo. Ang kanyang amo, isang babaeng may edad na at may matigas na mukha, ay walang pakialam sa kanyang mga reklamo. Doña Imelda, naku ma'am, walang ganyan dito. Dito, pantay-pantay tayo. Kung ayaw mong magtrabaho, may pila pa ng ibang gustong magkaroon ng trabaho. At huwag kang sumisigaw, ma'am. Hindi ito bahay niyo. Umiling-iling si Doña Imelda. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang buhay ay naging ganito. Mula sa marangyang pamumuhay, ngayon ay kailangan niyang magtrabaho para sa isang maliit na sahod na halos hindi sapat para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanyang mga kamay, na dating pamilyar sa mga alahas at mamahaling kape, ay ngayon ay nananakit sa paghawak ng walis. Ang mga dating kaibigan niya ay umiiwas. Ang kanyang mga baraha ay hindi na tinatanggap. Ang kanyang credit cards ay deactivated. Ang kanyang mansyon ay nabili na ng Fernando Global at ang kumpanya ni Marco ay tuluyan ng nalugi. Ang tanging matitirhan na lang niya ay isang maliit na apartment na pinagkalooban ni Maria Elena bilang awa sa ina ng kanyang asawa. Sa isang pagkakataon, habang naglilinis siya sa pasilyo ng mga beauty products, nakita niya ang isang magazine sa istante. Ang pabalat ay nagtatampok kay Maria Elena, nakasuot ng isang eleganteng gown at nakangiti ng may tiwala sa sarili. Ang pamagat, Maria Elena Fernando, ang queen na nagbalik. Galit na kinuha ni Doña Imelda ang magazine. Gusto niyang punitin, sunugin, durugin. Ngunit bago pa niya magawa,
Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin sa likod ng istante. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang buhok ay may pagkakalat. At ang kanyang mga mata ay walang kinang. Malayo sa dating Doña Imelda na puno ng pagmamataas. Ito ang lahat ng gawa mo, Maria Elena. Bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa puot. Wawasakin kita. Hindi ka magtatagal sa taas. Ngunit ang mga salitang yon ay walang bigat. Tila hangin na dumaan lamang. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang pera. Wala na siyang impluensya. Ang lahat ng dating armas niya ay nawala na. Narinig niya ang boses ng kanyang amo na nagsasabing, Doña Imelda, kung ayaw mong matanggal sa trabaho, magtrabaho ka na. Maraming trabaho dito at kailangan mong kumilos. Napilitan si Doña Imelda na bumalik sa kanyang trabaho. Sa bawat pagwalis niya ng sahig, tila nililinis niya rin ang kanyang sariling nakaraan. Ang bawat basura na kanyang pinupulot ay tila sumasalamin sa kanyang mga masasamang gawa. Ang mga tao sa paligid niya ay hindi nakikilala ang dating Doña Imelda. Sa kanila, isa lamang siyang ordinaryong tagalinis. Habang naglilinis siya sa labas ng tindahan, nakita niya ang isang marangyang kotse na dumaan. Ang mga bintana nito ay tinted. Ngunit alam niya kung sino ang nakasakay doon. Ito ay ang kotse ni Maria Elena. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng kotse. Nakita niya ang mukha ni Maria Elena na noon ay nakangiti ng bahagya. Hindi ito ngiti ng paghihiganti, kundi isang ngiti ng kapayapaan. Hindi nagtagal ang pagtatama ng kanilang mga mata. Ipinagpatuloy ni Maria Elena ang kanyang pagbiyahe at iniwan si Doña Imelda na nakatayo sa gitna ng init ng araw. Ang kanyang mga kamay ay nananakit. Ang kanyang puso ay puno ng galit at panghihinayang. Ang karma ay tila isang malaking pader na unti-unting bumabagsak sa kanya. Ang lahat ng ginawa niyang masama, ang lahat ng pagpapahirap na idinulot niya, ay ngayon ay bumabalik sa kanya ng paulit-ulit. Ang dating reyna ay naging isang alipin sa kanyang sariling kaparusahan. Hindi mo pwedeng ilayo sa amin si Gabriel. Apo ko siya. Dugo namin siya. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa loob ng malaking opisina ni Maria Elena. Kasama niya si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Mula nang mawala ang kanilang kayamanan, tila naging isa silang shadow ng kanilang dating sarili. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon silang bagong sandata, ang kanilang apo, si Gabriel. Hindi ko kayo pinagbabawalan na bisitahin si Gabriel. Mahinang sagot ni Maria Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pasensya. Pero hindi ko papayagan na kayo ang magpalaki sa kanya. Kayong dalawa ang dahilan kung bakit naghirap ang anak ko. Pero kami ang pamilya niya. Giit ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang mangilid ang luha. Hindi mo ba naiintindihan? Kailangan niya kami. Kailangan niya ang aming pagmamahal. Ang pagmamahal ninyo ay may kapalit, Marco, sagot ni Maria Elena. Ang kanyang tingin ay matalim. Ang pagmamahal ninyo ay may halong panluloko at pagpapahirap. Hindi ko ipapalagay sa panganib ang anak ko. Hindi totoo yan, singhal ni Doña Imelda. Mahal namin si Gabriel. Siya ang tanging kayamanan na natitira sa amin. Hindi mo siya pwedeng ilayo. Si Gabriel ay hindi kayamanan, sagot ni Maria Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagdidiin. Siya ay isang tao, isang bata, at karapat-dapat siyang lumaki sa isang kapaligirang puno ng pagmamahal, respeto, at katotohanan, hindi sa isang lugar kung saan ang panloloko at pananakit ay normal na gawain. Hindi mo naiintindihan ang pagmamahal ng isang ina, sabi ni Doña Imelda. At sa pagkakataong ito, may tunay na sakit sa kanyang tinig. Handa akong gawin ang lahat para sa anak ko. Kahit maghirap, kahit magtrabaho, kahit humingi ng tawad. Kung handa kang magbago, Doña Imelda, sagot ni Maria Elena, kung handa kang aminin ang iyong mga pagkakamali at humingi ng tawad kay Gabriel,
Maaaring magbago ang isip ko, ngunit hindi ako naniniwala sa iyong mga salita. Ang mga kilos mo ang magpapatunay. Hindi ka pa rin nagbabago. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Matigas pa rin ang puso mo, hindi ka pa rin marunong magpatawad. Natuto na akong magpatawad, Marco, sagot ni Maria Elena. Ngunit natuto rin akong protektahan ang sarili ko at ang aking anak. Hindi ako papayag na bumalik kayo sa buhay namin at muling sirain ang lahat. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang pumasok ang isang tauhan at sinabing may mahalagang tawag si Maria Elena mula kay Don Fernando. Nagpaalam si Maria Elena, ngunit bago siya lumabas, tumingin siya kina Marco at Doña Imelda. Kung talagang mahal ninyo si Gabriel, sabi ni Maria Elena, patunayan ninyo, baguhin ninyo ang inyong sarili at siguro, balang araw, makukuha ninyo muli ang kanyang pagtitiwala. Nang umalis si Maria Elena, lumapit si Marco kay Doña Imelda. Ma, ano ba ang gagawin natin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Paano natin mababawi si Gabriel? Hindi ako papayag na makuha sa atin ang apo ko, sagot ni Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Maghahanap ako ng paraan. Gagawin ko ang lahat. Kahit ano. Hindi alam ni Maria Elena na ang pagmamahal ng isang lola, kung minsan, ay maaring maging mas delikado kaysa sa pagkamuhi. Ang pakikipaglaban para kay Gabriel ay nagsisimula pa lamang at ang mga susunod na hakbang ni Doña Imelda ay maglalagay sa panganib hindi lang ang buhay ng bata, kundi pati na rin ang kapayapaan ni Maria Elena. Hindi mo ako pwedeng ikulong. Wala akong ginawang masama. Ang gusto ko lang ay makita ang apo ko. Ang boses ni Doña Imelda ay garalgal at puno ng galit habang kinakaladkad siya ng mga pulis papasok sa loob ng presinto. Ang mga kamay niya ay nakaposas, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hindi niya inasahan na ang kanyang pagmamahal para kay Gabriel ay mauuwi sa ganitong kahihiyan. Ang lahat ay nagsimula nang dumalaw siya kay Gabriel sa parke ng walang paalam. Alam niyang hindi siya papayagan ni Maria Elena, kaya nagdesisyon siyang gawin ito ng palihim. Sinuyo niya ang kanyang apo, binilhan ng mga laruan at pagkain. Ngunit hindi niya alam na may mga tauhan ni Maria Elena na nagbabantay sa kanila. Nang tangkain niyang ilayo si Gabriel mula sa parke, agad siyang hinarang ng mga gwardiya at tinawagan ang mga pulis. Inakusahan siya ng kidnapping at paglabag sa restraining order. Sa kabilang banda, si Marco ay naghihintay sa labas ng courtroom. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung paano niya maililigtas ang kanyang ina. Ang kanyang kumpanya ay tuluyan ng nabura. Ang kanyang pera ay naubos na. At ang kanyang reputasyon ay nasira na. Nang lumabas si Maria Elena mula sa courtroom, ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Lumapit si Marcos sa kanya. Maria Elena, pakiusap. Pakawalan mo na ang nanay ko. Pakiusap ni Marco. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Alam kong nagkamali siya, pero hindi siya isang kriminal. Mahal niya lang si Gabriel. Marco, ginawa ko ito para protektahan ang anak ko. Sagot ni Maria Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Hindi ako papayag na ilagay sa panganib ang buhay niya. Ang ginawa ng nanay mo ay kidnapping at kailangan siyang managot sa kanyang mga aksyon. Pero maghihirap siya sa kulungan. Sigaw ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Paano na ang buhay niya? Wala na siyang pera, wala na siyang kaibigan, wala na siyang pamilya. Kung sana inisip niya iyan, bago niya ako ginawa ng masama. Sagot ni Maria Elena. Ang kanyang boses ay tila isang yelo na bumabasag. Ngayon, siya na ang magbabayad. At ikaw, Marco, ay kasama rin sa pagbabayad na yon. Kasama ka sa pagpapahirap sa akin. Kasama ka sa panloloko sa akin. At kasama ka sa paglalagay sa panganib sa aking anak. Umiling-iling si Marco. Hindi ako katulad ng nanay ko, Maria Elena.
Tunay kitang minahal. Gusto kong magbago. Ang pagbabago ay hindi sinasabi, Marco. Ito ay ginagawa. Sagot ni Maria Elena. At hanggang hindi ka nagbabago, hindi ka karapat-dapat sa aking patawad. Hindi ka karapat-dapat sa aking pagtitiwala. At hindi ka karapat-dapat sa aking pagmamahal. Sa loob ng courtroom, nagsimula na ang paglilitis kay Doña Imelda. Ang mga ebidensya ay malinaw at mahirap itanggi. Ang mga tauhan ni Maria Elena ay nagbigay ng kanilang mga testimonya. Ang mga pulis ay nagpakita ng kanilang mga ebidensya. Hindi nakapagsalita si Doña Imelda. Alam niyang wala na siyang pag-asa. Ngunit sa kanyang isip, isang imahe ang patuloy na bumabalik sa kanya. Ang mukha ni Gabriel, ang ngiti nito, ang kanyang maliliit na kamay na humahawak sa kanyang mga daliri. Ang pagmamahal niya sa kanyang apo ay tila mas matindi kaysa sa kanyang takot sa kulungan. Sa kanyang huling pahayag, tumayo si Doña Imelda sa harap ng hukom. Ang kanyang boses ay garalgal, ngunit puno ng determinasyon. Alam kong nagkamali ako, sabi niya. Alam kong nasaktan ko si Maria Elena, pero ang lahat ng ginawa ko ay para sa aking pamilya, para sa aking anak, para sa aking apo. Mahal ko si Gabriel. Siya ang tanging kayamanan na natitira sa akin. Hindi ko siya gustong mawala sa akin. Kaya ginawa ko ang lahat, kahit mali, kahit makasama. Pero ngayon, nauunawaan ko na ang aking mga aksyon ay nagdulot ng higit pang sakit at pagdurusa. Nauunawaan ko na kailangan kong magbayad sa aking mga kasalanan. Kaya handa akong tanggapin ang hatol. Handa akong pumunta sa kulungan. Ngunit pakiusap, huwag ninyong ilayo sa akin ang aking apo. Hayaan ninyong makita ko siya. Hayaan ninyong mahalin ko siya. Bago ako tuluyang mawala. Ang mga salita ni Doña Imelda ay umantig sa puso ng maraming tao sa courtroom. Ang hukom, ang mga abogado, ang mga pulis, ang mga bisita. Kahit si Maria Elena ay nakaramdam ng bahagyang awa sa kanyang dating biyenan. Ngunit alam niya na hindi siya pwedeng magpapadala sa emosyon. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Sa huli, hinatulan si Doña Imelda ng ilang taon na pagkabilanggo. Hindi na siya nakita pa ni Gabriel. Ngunit bago siya tuluyang dalhin sa kulungan, isang liham ang ipinadala niya kay Maria Elena. Ang mga salita sa liham na yon ay magbabago sa buhay ni Maria Elena. At ang pagbabagong yon ang magiging daan para sa kanyang tuluyang paglaya. Anak, hindi mo kailanman makakalimutan ang iyong nakaraan. Pero pwede mong piliin kung paano ka magpapatuloy. Pwede kang magtanim ng galit at paghihiganti sa puso mo. O pwede kang tumuon sa pagpapatawad at paghilom. Ang mga salitang ito ng kanyang ama ay patuloy na naglalaro sa isip ni Maria Elena habang binabasa niya ang liham mula kay Doña Imelda. Ang mga salita sa liham ay hindi humihingi ng tawad, hindi humihingi ng awa. Ito ay isang pagtatapat. Maria Elena, alam kong hindi mo ako mapapatawad sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Panimula ng liham. Pero kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Si Marco, hindi siya tunay na anak ni Fernando Monteverde. Napatigil si Maria Elena sa pagbabasa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Si Marco, ang lalaking kanyang pinakasalan, ang ama ng kanyang anak, ay hindi tunay na Monteverde. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Si Marco ay bunga ng isang pagkakamali. Isang pagkakamali na pilit naming itinago sa loob ng maraming taon. Ang tunay na ama ni Marco ay ang iyong ama, si Don Fernando. Ang mundo ni Maria Elena ay tila umikot. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Pagkabigla, galit, pagkalito. Ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay ama rin ni Marco. Alam kong mahirap paniwalaan, patuloy ng liham. Pero ito ang katotohanan. Mahal ko si Fernando noon. Mahal na mahal. Pero pinili niya ang ibang babae. Kaya nang malaman kong nagdadalantaw ako kay Marco, itinakwil ko siya. Itinago ko sa kanya ang katotohanan. Pinalaki ko si Marco bilang Monteverde.
para makaganti kay Fernando, para masaktan siya sa paraang nasaktan niya ako. Ngayon, alam kong mali ang lahat ng ginawa ko pagtatapos ng liham, pero wala na akong magagawa para baguhin ang nakaraan. Ang tanging hiling ko ay sana ay mapatawad mo ako at sana ay makahanap ka ng kapayapaan. Ibinaba ni Maria Elena ang liham. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong at pagdududa. Totoo ba ang lahat ng ito? Posible bang ang kanyang ama ay ama rin ng kanyang dating asawa? Nagdesisyon siyang tanungin si Don Fernando. Hindi niya kayang itago ang kanyang pagkalito. Kailangan niya ang katotohanan. Nang harapin niya ang kanyang ama, hindi ito nagulat. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Alam ko ang tungkol kay Marco, anak, sabi ni Don Fernando. Matagal na. Ikinuwento ni Don Fernando kay Maria Elena ang tungkol sa kanyang nakaraan kay Doña Imelda, ang kanilang maikling pag-iibigan, ang kanyang pagpili sa ibang babae, ang pagtatago ni Doña Imelda sa katotohanan. Hindi ko sinabi sa iyo noon, anak, paliwanag ni Don Fernando. Dahil ayaw kitang masaktan, ayaw kong malaman mo na ang iyong ama ay nagdulot ng ganitong kalaking gulo. Pero bakit mo ako hinayaan na magpakasal kay Marco? Tanong ni Maria Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Bakit hindi mo ako pinigilan? Dahil gusto kong maging malaya ka, anak, sagot ni Don Fernando. Gusto kong sundan mo ang iyong puso. At nang malaman kong masaya ka kay Marco, pinili kong manahimik. Umaasa ako na magiging maganda ang inyong buhay. Pero nagkamali ako. Niyakap ni Maria Elena ang kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nararamdaman pa rin niya ang kanyang pagmamahal. Alam niyang nagkamali ito, ngunit ang kanyang intensyon ay laging para sa kanyang ikabubuti. Sa mga sumunod na araw, pinili ni Maria Elena ang magtuon sa paghilom. Hindi niya pinalaki ang galit sa kanyang puso. Pinatawad niya si Marco, pinatawad niya si Doña Imelda, at pinatawad niya ang kanyang ama. Para sa kanyang sariling kapayapaan. Itinutok niya ang kanyang pansin sa pagpapalaki kay Gabriel, sa pagpapatakbo ng Fernando Global, at sa pagtulong sa iba. Nagtayo siya ng isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng karahasan sa tahanan. Naging inspirasyon siya sa marami. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad. Ang tunay na paglaya ay hindi sa pagkamit ng kapangyarihan, kundi sa paghahanap ng kapayapaan sa loob ng sarili. Maria Elena, minsan sa buhay natin, kailangan nating magbukas ng ating mga puso para sa bagong pag-asa. Hindi mo kailangang mabuhay sa nakaraan. Karapat-dapat kang lumigaya. Ang mga salitang ito mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Sofia ay nagbigay kay Maria Elena ng lakas ng loob na muling magmahal. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, natuto siyang tumayo sa kanyang sariling mga paa, maging malakas at malaya. Ngunit alam niya na may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling sarado, natatakot na muling masaktan. Pagkalipas ng ilang taon, nakilala ni Maria Elena si Ricardo, isang doktor na nagtatrabaho sa foundation na itinayo niya. Si Ricardo ay isang lalaking may mabuting puso, mapagmahal, at may respeto sa mga kababaihan. Hindi niya ginusto si Maria Elena dahil sa kanyang yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang pagkatao, sa kanyang tapang, at sa kanyang malasakit sa iba. Dahan-dahan, binuksan ni Maria Elena ang kanyang puso kay Ricardo. Natutunan niyang muling magtiwala, muling magmahal, at muling mangarap. Natutunan niyang ang nakaraan ay hindi kailangang humadlang sa kanyang kinabukasan. Isang araw, niyaya ni Ricardo si Maria Elena sa isang date sa kanilang paboritong parke. Habang naglalakad sila, hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Maria Elena at tumingin sa kanyang mga mata. Maria Elena, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Alam kong marami kang pinagdaanan sa buhay, pero gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa iyo. Mahal kita at gusto kong makasama ka habang buhay. Lumuhod si Ricardo
at naglabas ng isang singsing. Maria Elena Fernando, pakakasalan mo ba ako? Ang mga luha ni Maria Elena ay nagsimulang bumuhos. Hindi ito mga luha ng sakit o pighati, kundi mga luha ng kagalakan at pasasalamat. Sa wakas, natagpuan niya ang tunay na pag-ibig. Natagpuan niya ang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya, ang lalaking nagpapahalaga sa kanya, ang lalaking handang maging kasama niya sa hirap at ginhawa. Oo, Ricardo, sagot ni Maria Elena. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Pakakasalan kita. Niyakap ni Ricardo si Maria Elena at hinalikan sa mga labi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maria Elena na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay sulit. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng luha. Dahil sa dulo ng lahat, natagpuan niya ang tunay na kaligayahan. Sa araw ng kanilang kasal, na puno ang simbahan ng mga kaibigan, pamilya, at mga taong sumusuporta kay Maria Elena. Ang kanyang ama na si Don Fernando ay naroroon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Maging si Marco ay naroroon, nagbabantay mula sa malayo, na may bakas ng lungkot sa kanyang mukha. Habang naglalakad si Maria Elena sa aisle, suot ang kanyang magandang wedding gown, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang nakaraan. Ang uniforme ni Servidora, ang cake na ibinagsak sa kanyang mukha, ang mga salitang nanakit, ang pagkawala ng pag-asa. Pero ngayon, ang lahat ng yon ay nasa likod na niya. Siya na ngayon ay isang malakas na babae, nakapagpatawad, nakapagmahal, at nagtagumpay sa lahat ng pagsubok. Siya ay isang reyna na muling bumangon mula sa abo. Nang makarating siya sa altar, ngumiti si Maria Elena kay Ricardo. Alam niyang ang kanilang pag-ibig ay magtatagal habang buhay. At sa pagtatapos ng seremonya, nang sila ay hinalikan bilang mag-asawa, alam ni Maria Elena na sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang happy ending. Ang isang bagong umaga ay sumikat para sa kanya at sa umagang yon, walang katapusan ng kanyang kaligayahan. Sa bawat paglubog ng araw, may bagong umaga na naghihintay. At sa bawat sugat na ating natatanggap, mayroon ding lakas na sumisibol sa ating mga puso. Ang mga salitang ito ay ang naging inspirasyon ni Maria Elena sa kanyang patuloy na paglalakbay. Pagkatapos ng maraming taon, patuloy siyang nagtatrabaho sa Fernando Global, hindi para sa kayamanan o kapangyarihan, kundi para makatulong sa iba. Ang kanyang foundation ay patuloy na lumalaki, sumusuporta sa mga kababaihan at mga batang nangangailangan. Si Ricardo ay patuloy na nasa kanyang tabi. Ang kanyang pagmamahal at suporta ay hindi nagbabago. Sila ay biniyayaan ng 2 anak, mga batang lumaki sa isang kapaligirang puno ng pagmamahal, paggalang at malasakit. Si Gabriel ay lumaki na ring isang responsableng binata. Nag-aaral ng abogasya para ipaglaban ang karapatan ng mga inaapi. Pinatawad niya si Marco at nagkaroon sila ng maayos na relasyon bilang magkaibigan. Si Marco naman ay nagsimula muli mula sa wala. Nagtrabaho siya bilang isang ordinaryong arkitekto, natutong magpakumbaba at natutong pahalagahan ang tunay na halaga ng buhay. Si Doña Imelda ay lumabas na sa kulungan. Sa una, galit pa rin siya kay Maria Elena. Ngunit sa paglipas ng panahon, natuto rin siyang magpatawad. Binawi ni Maria Elena ang kaso laban sa kanya at tinulungan siyang magsimula ng bagong buhay. Naging volunteer si Doña Imelda sa foundation ni Maria Elena. Doon, natututunan niyang tumulong sa iba at natututunan niyang pahalagahan ang kababaang loob. Sa wakas, natagpuan rin niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Minsan, bumisita si Maria Elena kay Doña Imelda sa kanilang maliit na apartment. Nagdala siya ng mga bulaklak at pagkain. Habang nag-uusap sila, hinawakan ni Doña Imelda ang kamay ni Maria Elena. "Patawarin mo ako, anak," sabi ni Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Sinira ko ang buhay mo. Pero ngayon, nakikita ko na ang lahat ng ginawa ko ay mali. Salamat, dahil tinuruan mo akong magpatawad.
Ngumiti si Maria Elena. Matagal na kitang pinatawad, ma, sagot niya. Ang mahalaga ay natuto tayong lahat at ngayon, maaari na tayong magsimula muli. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan ni Maria Elena ang paglubog ng araw mula sa balkonahin ng kanyang bahay, naramdaman niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Napatawad na niya ang lahat, naghilom na ang lahat ng sugat, at natagpuan na niya ang tunay na kaligayahan. Nalaman niya na ang buhay ay hindi perpekto. Mayroong mga pagsubok, mayroong mga paghihirap, mayroong mga pagkakamali. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroon ding pag-asa, mayroon ding pagmamahal, mayroon ding kapatawaran. At hanggat patuloy tayong naniniwala, patuloy tayong nagmamahal, at patuloy tayong nagpapatawad, mayroon tayong pag-asa sa isang bagong umaga. Isang umaga na puno ng liwanag, pag-asa, at walang hanggang kaligayahan.